Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan nagdatingan na nga ang mga naglalakasang nilalang na binanggit ng Great Elder sa ating bida. At doon nga ay laking gulat ng mga ito nang makita nila ang kalunos-lunos na pagkamatay ng lahat ng kanilang mga kasamahan. Kaya naman pag-alit na lang na napapatanong ang mga ito na kung sino ang naglakas loob na mga has na gawin ito sa tauhan ng kanilang mga puwersa. Naramdaman naman ng dating sect leader ng Shenggu sect na si Shenggu ang demonic energy sa hangin na dumadampi sa kanyang mga balat. Kaya naman agad na niya na ipinaalam sa lahat ng kanyang kasamahan na sigurado siya na isang demonic cultivator ang may kagagawan nito. Subalit sa kanyang sinabi ay may tatlong nilalang naman na nanggaling sa kanilang likuran ang hindi sinang-ayunan nito. At ito ay ang tatlong pinatakas ni Jiang Chen na naghihintay lang pala sa pagdating ng kanilang mga superior. At doon ay hindi nila sinunod ang naging babala ng ating bida at walang utang na loob nilang ipinaalam sa mga ito ang lahat ng nangyari, kung saan ipinaliwanag ng hangal na senior na inutusan lang ni Jiang Chen ang Great Elder ng Demonic Sect na ubusin ang lahat ng kanilang mga kasamahan. Dagdag pa ng babae na ang pagiging malupit ng ating bida ay mas malala pa sa mga demonyo, dahil sa ilang salita lamang ng kanilang mga kasamahan na hindi niya nagustuhan ay pinapatay na niya ang mga ito. Labis-labis naman ang pagkabigla ng mga ito nang malaman nila ang matinding impormasyong sinabi ng mga disciple, at ang mas ikinabigla pa nila ay nang malaman nila na ang may kagagawan pala ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Jiang Chen na isa lamang hamak na baguhang sect leader ng Peerless Sect. Matapos yun ay nagsaad ang sect leader ng Star Sword Sect na si Jiang Ning na mapagkakatiwalaan ang sinabi ng tatlong ito, sa kadahilanang sila ay walang iba kundi ang mga disciple ng kanyang sect. Sa ginawa namang pagpapatunay ng sect leader sa kredibilidad ng tatlo ay naniwala na ang lahat ng pinuno ng bawat forces ng Daegu City, kaya naman dahil doon ay tinanong na ni Shenggu ang tatlo kung nasaan na ngayon si Jiang Chen, at sa loob-loob niya ay sobrang naiinis siya sa kadahilanang ang Peerless Sect ay sakit sa ulo talaga ng kanilang sect, kaya naman sinisigurado niya na pagbabayarin niya si Jiang Chen sa pamamagitan ng pagkuha ng buhay nito. At sa naging tanong naman niya ay biglang tumalon ng ating bida pababa sa kanilang kinalalagyan na naghihintay lang rin pala sa pagdating ng mga ito. At doon ay siya na mismo ang sumagot sa tanong ng hangal at sarkastiko niyang sinabi na kanina pa siya na nasa taas lang ng kanilang kinalalagyan. At nang tuluyan na ngang makababa ang ating bida ay ibinaling na niya muna ang kanyang atensyon sa tatlong hangal. At sarkastiko niyang sinabi na ito ba ang tinatawag na matuwid ng mga kasamahan nila na kanyang mga pinatay. Dagdag niya pa habang may seryoso ng ekspresyon na mukhang dapat ay hindi na niya binigyan pa ng awa ang mga mababang buhay nila. At nang marinig ng mga hangal ang pangmamaliit sa kanila ng ating bida ay labis na nagalit ang mga ito sa pagtawag sa kanila ni Jiang Chen na mababang nilalang. Sa kabilang banda naman sa naging pagdating ni Jiang Chen ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga hangal na pinuno ng bawat organisasyon nang makita nila ang ating bida, at agad na sumugod ang mga ito upang paslangin na si Jiang Chen dahil sa ginawa niyang karumal-dumal na pagpatay sa kanilang mga kasamahan. Subalit bago pa sila makalapit ay napahinto na sila nang magpalabas ang ating bida ng marka sa kanyang kinatatayuan, na nagsanhi ng pag-ulan ng malalakas na enerhiya na bumagsak sa kinatatayuan ng mga hangal. Matapos yun ay sa hindi nila inaasahan ay bigla namang nagkaroon ng malakas na pagyanig sa buong Sunset Forest, na nagresulta ng pagkasira ng mga kalupaan, at bukod pa dyan ay kasabay nun ang paglabas ng bilog na enerhiya na naglalabas ng malakas na liwanag sa likuran ng ating bida sa hindi pa malamang dahilan. At hindi rin nagtagal ay nagpakita na nga ang dahilan ng mga nangyayaring kaganapan, kung saan lumabas sa ilalim ng lupa ang isang napakataas na gusali, at ito pala ay walang iba kundi ang ruins na iniwan ng Demon God, at ito rin ay ang nag-iisang dahilan kung bakit nandito silang lahat. At kasunod nun ay unti-unting naglabas ang ruins ng hugis bilog na enerhiya, at maya-maya pa ay tuluyan na nga itong natapos kung saan isa pala itong Silong Formation, at doon ay sinakop nito ang malaking bahagi ng buong Sunset Forest. At matapos yun ay mabilis namang nagkaroon ng resulta ang paglabas ng Silong Formation, kung saan agad na naramdaman ng mga hangal na pinuno na nasil ang kanilang mga kapangyarihan, at bukod pa doon ay pare-parehong bumagsak ang kanilang cultivation level sa intermediate spirit tier,
At sa naging pangyayari namang ito ay inakala ng kalbong hangal na leader ng 8 Gates na ang ating bida ang may kagagawan nito. Kaya naman agad niyang tinanong si Jiang Chen kung ano ang ginawa nito sa kanila. Sa naging paratang naman ng hangal ay mabilis itong itinanggi ng ating bida, at doon ay ipinaliwanag niya na sa oras na ma-activate na ang ruins ay magkakaroon ng restriction sa mismong lugar na kinatatayuan nito, at ang mga nilalang na nasa loob ng 10 milya ay bababa ang cultivation sa level ng spirit tier. Subalit sa ginawa namang pagpapaliwanag ng ating bida ay mariin itong hindi pinaniwalaan ng mga hangal, kaya naman napagkasunduan na nilang lahat na magtulungan na lamang sila upang mabilis nang mapatay si Jiang Chen. Sa naging saad naman ng mga ito ay labis na nagpintig ang tenga ng ating bida nang marinig niya ang mga sinabi ng mga hangal na pagpatay sa kanya, kaya naman unti-unti na siyang nagpapalabas ng enerhiya sa kanyang buong katawan. At hindi nga rin nagtagal ay natapos na siya kung saan may lumabas na isang marka sa kanyang katawan na naglalabas ng malakas na liwanag, at doon ay seryosong sinasabi ni Jiang Chen sa mga hangal na nag-aalala siya kung may kakayahan ba talaga sila na kuhanin ang buhay niya. Ngunit sa matinding binitawang salita naman ng ating bida ay hindi na nagawa pang makasagot ng mga hangal, sa kadahilan ng gulat na gulat sila sa ginawang pagpapalabas ng malakas na enerhiya ng ating bida. Kaya naman napapatanong na lang sila sa isa't isa na kung paano nagagawa ni Jiang Chen na isa lamang hamak na spirit tier cultivator na magkaroon ng ganito katinding enerhiya. At habang hindi pa rin nga makapaniwala ang mga hangal sa kanilang nasaksihan, ang ating bida naman ay naghahanda ng umatake sa kanila kung saan naglabas siya ng dalawang enerhiya sa kanyang magkabilang kamay na tila nagmistulang mga espada, habang nakangisi niyang pinaghahanda ang mga hangal sa magiging kamatayan nilang lahat sa kanyang mga kamay. At kasabay nun ay sumugod na nga si Jiang Chen kung saan madali niya lang dinaanan ang mga hangal na disciple na kasama ng mga pinuno gamit ang kanyang bilis, at kasunod nun ay ang unang-una niyang inatake ay walang iba kundi ang hangal na si Shenggu na dating sect leader ng Shenggu sect na hindi na nagawang makadepensa pa dahil sa sobrang bilis ng ipinamalas ni Jiang Chen. At pagkatapos nun ang pangalawa niya namang inatake ay ang sect leader ng Star Sword sect na hindi na rin nagawang makadepensa pa. At ang panghuli ay pinagsabay-sabay na niya ang iba pang natitirang mga hangal gamit lang ang kanyang isang pag-atake. At sa nangyari ay labis naman na napinsala ang mga hangal na pinuno ng mga bawat puwersa ng Daegu City, at doon nga ay napapatanong na lang ang hangal na si Shenggu na kung paano ito nagawa sa kanila ni Jiang Chen ng ganun lamang kadali. At maging ang sect leader ng Star Sword sect ay hindi rin makapaniwala sa matinding lakas na ipinamalas ng ating bida. Kaya naman dahil batid na niya na wala silang magiging laban kay Jiang Chen kahit na magtulong-tulong pa silang lahat ay wala na siyang naisip na ibang paraan kundi pagbantaan na lang ito, kung saan mariin niyang sinabi na kung papaslangin sila ng ating bida ay siguradong ang buong Daegu City at ang bawat puwersa ng kani-kanilang sect ay siguradong babalikan siya upang makapaghiganti. At nang makita naman ng ating bida na buhay pa ang mga ito at may lakas ng loob pang pagbantaan siya, ay bahagyang nadismaya si Jiang Chen dahil mukhang humina na talaga ang paggamit niya sa kanyang teknik na Heavenly Dance of Night and Day. Ngunit gayunpaman ay nagalak din siya dahil magagamit niya ang mga hangal upang maging kanyang mga target practice. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at agad na muling sumugod sa mga ito, kung saan mabilis niyang sinunod-sunod na paslangin ang mga hangal hanggang umabot pa sa punto na umulan ng dugo sa kanilang kinalalagyan. At bukod pa dun ang mga sigaw na lang ng mga ito ang maririnig sa malaking parte ng buong Sunset Forest. At matapos yun ay ang dalawang hangal na lang na dating sect leader ng Shenggu sect at ang master ng Qindian Town Martial Arts Council ang natitirang buhay sa mga ito. Kaya naman dahil sa takot na baka sila na ang isunod ni Jiang Chen ay agad na nagmakaawa ang master ng Martial Arts Council, at sinasabi nito na gagawin niya ang lahat ng gusto ng ating bida kung bubuhayin siya nito. At maging ang hangal na si Shengwu ay nagmakaawa na rin at nagsaad na kung hindi siya papaslangin ni Jiang Chen ay paglilingkuran niya ito at ituturing bilang kanyang master. At nang marinig naman ito ng ating bida ay agad niyang nilapitan ang mga hangal, at doon ay nagsaad siya kay Shengwu na hindi siya tumatanggap ng isang hangal na servant, depende na lang kung may kakayahan ito na makatulong sa kanya. Kaya naman kasunod noon ay nakangisi niyang tinanong ang hangal na si Shengwu kung ano naman ang maitutulong nito sa kanya. At sa naging tanong naman niya ay nakaluhod na tumugon ang hangal na gagawin niya ang lahat ng mga gugustuhin ni Jiang Chen, subalit sa kabila naman ng kanyang naging sagot ay hindi naman dito na satisfied ang ating bida, kaya naman dahil doon ay agad itong pinatay ni Jiang Chen nang hindi nito namamalayan.
Matapos yun ay sinunod na ng ating bida ang hangal na master ng Martial Arts Council at agad na niyang nilipat ang kanyang atensyon dito, at doon ay tinanong niya ito kapareho ng naging tanong niya kay Sheng Wu, subalit bago pa ito makasagot ay mariin niyang pinaalalahanan ng master na pag-isipan muna ang kanyang magiging sagot, dahil kung magkakamali ito ay sinisigurado niyang susundan agad ng master ang hangal na si Sheng Wu sa impyerno. Sa naging pagbabanta naman ni Jiang Chen ay bagamat nahihirapan ang hangal ay pinilit pa rin itong sumagot, at doon ay sinabi niya na siya ang master ng Martial Arts Council na namamahala sa lahat ng sect sa buong kontinente, kaya naman marami siyang maitutulong sa ating bida pagdating sa loob ng kanilang Martial Arts Council, at sabay na muling nagmakaawa kay Jiang Chen upang hindi siya paslangin nito. Bahagya namang natuwa ang ating bida sa naging sagot ng Council Master dahil sa totoo lang ay malaking tulong talaga ang Martial Arts Council sa kanyang sect, kaya naman hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at agad na niyang tinanggap ang hangal na maging kanyang servant. At kasunod nun ay ginamit na muli ni Jiang Chen ang kanyang teknik na ginamit niya sa Great Elder ng Demonic Sect, upang maglagay ng kontrata bilang master at servant. Matapos yun ay ibinaling na muli ng ating bida ang kanyang atensyon sa tatlong hangal na mga walang utang na loob. At doon ay nakita niya na nagmamadali ng tumakas ang mga ito, subalit bagamat madali lang para sa kanya na mahabol ang mga hangal ay hindi na niya sila binigyan pa ng pansin dahil para sa kanya ay mababa lang na nilalang ang mga ito. Ngunit gayunpaman ay nagsaad naman ang Council Master na ang Martial Arts Council na ang bahala sa mga disciple na yun na nagmula sa Star Sword Sect. Matapos yun ay paalis na sana ang ating bida sa lugar ng Sunset Forest upang hanapin ang Great Elder. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis ay bahagya siyang pinigilan ng Council Master at sabay na tinanong kung ayaw ba ni Jiang Chen na makuha ang pamana na nasa loob ng Sunset Ruins. At sa naging tanong naman ng Council Master ay hindi agad ito sinagot ng ating bida. At sa loob-loob niya na hindi naman ganong mahalaga sa kanya ang hamak lamang na pamana ng Demon God, at pagkatapos nun ay nagsaad si Jiang Chen sa Council Master na kung gusto talaga nito na makuha ang pamanang yun ay madali lang para sa kanya na ibigay ito sa kanya. Kasabay nun ay nilingon niya ang Council Master na may seryosong ekspresyon, habang tinatanong ito na ganun pa man ay karapat-dapat ba talaga ito na makatanggap ng regalo mula sa kanya. Sa naging seryosong tanong naman ni Jiang Chen ay hindi nagawang makasagot ng Council Master, sa kadahilanang hindi niya talaga magawang mabasa ang mga nasa loob ni Jiang Chen. Subalit gayunpaman ay malaking bagay na para sa kanya na maging master niya ang malakas na nilalang na ito kaysa sa hamak lamang na mahihinang master. At kasunod nun ay inaya na agad ng ating bida ang Council Master para pumasok na sa loob ng Sunset Ruins upang kuhanin na ng mabilis ang pamana ng Demon God, dagdag niya pa na magmadali na sila dahil kailangan niya pa na hanapin ang Great Elder, na agad namang sinunod ng Council Master. Matapos yun makalipas ang ilang mga sandali ay nilipat ang eksena sa isa sa mga bundok na pagmamay-ari ng Peerless Sect, at doon ay makikita ang pagbagsak ng malakas na kidlat na kung tawagin ay Divine Punishment. At ang may kagagawan pala nito ay walang iba kundi ang ating bida na ginagamit ang Great Elder upang mapalabas ang malakas na kidlat ng Divine Punishment. Nalabis niyang kinakailangan upang mas mapalakas pa ang kanyang katawan. Kaya naman dahil doon ay napapatanong na lang ang Great Elder na kung bakit ito ginagawa sa kanya ni Jiang Chen kahit na tinanggap na niya ito bilang kanyang master, at sa naging tanong naman niya ay may pagpapanggap na sumagot ang ating bida, na dahil kung nais talaga makuha ng Great Elder ang Sun Demon Technique na pamana ng Sunset Demon God, ay kailangan niyang linisin ang lahat ng naging kasalanan ng Great Elder sa pamamagitan ng pagtanggap ng Divine Punishment ng kalangitan. At nang marinig naman ito ng Great Elder ay sa puntong yun ay mas pinili na lang niya na huwag nang tanggapin pa ang pamana ng Demon God dahil sa labis na paghihirap na kanyang nararanasan. Subalit sa kanyang naging saloobin ay hindi ito nagustuhan ng ating bida kaya naman tinitigan niya ito ng may seryosong ekspresyon. Habang sinasabi ni Jiang Chen na ang regalo na nagmula sa kanya ay malaking pagpapala para dito, kaya kung hindi ito tatanggapin ng Great Elder ay mas pipiliin niya na lang na palayain na ito. Ngunit sa loob-loob naman ng ating bida ay kailangan talaga tanggapin ito ang pamanang iyon sa kadahilanang ang Great Elder na ngayon ang kanyang magiging kuhanan ng malakas na kidlat. Subalit sa kanila namang ginagawang diskusyon ay napatigil na lang silang dalawa nang may bigla silang narinig na malakas na pagsabog na nagmula sa loob ng Peerless Sect. At doon ay agad na naramdaman ng ating bida na may isang malakas na nilalang ang nagwasak ng Lesser 9 Mystic Array ng kanyang sect.
Kaya naman dahil doon ay nagmadali na si Jiang Chen na puntahan ito, habang sinasabi kay Great Elder na mukhang hindi muna nito matatanggap ngayon ang Sun Demon Technique, dahil kailangan niya agad na magtungo kung saan ang galing ang malakas na pagsabog, at doon ay pinaalalahanan niya na lang ang Great Elder na maghanda na lang muna sa gagawin nitong pagtanggap ng pamana ng Demon God. Nilipat naman ang eksena sa dahilan ng pagkawasak ng Lesser Nine Mystic Array ng Peerless Sect, at ang may kagagawan pala nito ay walang iba kundi ang misteryosong matanda na matagal nang hinihintay ng ating bida, at doon ay nagpakilala na nga ang misteryosong matanda sa mga tauhan ng Peerless Sect na nagngangalan palang Bai Jiangyi, at doon ay sinabi nito na naparito lamang siya upang makipagkita sa kanilang sect leader na si Jiang Chen. Samantala ay bahagyan na nga ring nakarating ang ating bida sa kinaroroonan ng mga ito, at nang makita siya ni Lu Chengqing ay agad na tinuro nito si Bai Jiangyi na sumira ng kanilang protection array, at sa isip-isip niya kung kaaway ba ni Jiang Chen ang dalawang malakas na cultivator na ito. At maya-maya lang ay nakarating na ang ating bida sa kinalalagyan ng mga ito, at doon ay tinanong niya ang dalawa habang may seryosong ekspresyon na kung ano ang kailangan nila sa kanya, at sa loob-loob naman ni Jiang Chen na kung hindi kaaway ang mga ito ay bakit nila winasak ng ganun-ganun lang ang protection array ng kanyang sect. Sa naging tanong naman ng ating bida ay agad na sumagot si Bai Jiangyi, at magalang niyang sinabi na nandito lamang sila upang hilingin kay Jiang Chen na gamutin ang sakit ng kanyang apo, at sa isip-isip naman ni Liliu na kung may kakayahan ba talaga ang lalaking ito na gamutin ang kanyang malalang sakit. Ngunit sa kanya namang naging hiling ay mabilis itong tinanggihan ng ating bida, at sinabi niya pa na kailangan ng mga ito na magbayad sa kanya ng malaking halaga. At nang marinig naman nila ang sinabi ng ating bida ay labis na nagtaka ang dalawa dahil wala silang ideya tungkol sa sinasabi ni Jiang Chen na kabayaran. At nang makita naman ng ating bida ang naging reaksyon ng dalawa na parang wala silang nagawang kasalanan, ay mas lalong nainis si Jiang Chen kaya naman pagalit na niyang sinabi na winasak nila ang protection array ng kanilang sect, kaya naman kailangan nila magbayad ng malaking kabayaran dahil sa mahal na halaga ng materyales na ginamit sa array na yun. At bukod pa dun ay kailangan rin nilang bayaran ang workmanship fee at higit pa dun ay ang emotional damage na idinulot ng mga ito. At sa naging saad ni Jiang Chen ay napagtanto na nga ni Bai Jiangyi ang matinding kasalanan na kanyang nagawa, kaya naman agad ito na nanghingi ng tawad, at nahihiya niyang pinaliwanag na hindi niya lang nagawang pigilan ang kanyang lakas dahil sa labis na kuryosidad nang makakita siya sa unang pagkakataon ng kakaibang array. Kasunod nun ay naglabas si Bai Jiangyi ng isang inventory ring, at doon ay sinabi niya na kung sapat na bang kabayaran ang laman nitong 30,000 highest grade na spirit stone. At sa naging alok niya ay labis-labis na lamang ang pagkagulantang ng mga ito, dahil para sa kanila ay sobrang laking halaga na nito. Ngunit sa kabilang banda naman ay hindi na satisfied ang ating bida sa halagang yon, kaya naman sarkastiko niyang tinanong si Bai Jiangyi kung yun lang ba talaga ang halaga na makakayanan nilang mabayaran. Sa naging tanong naman ng ating bida ay naglabasan na lang ang mga pawis sa mukha ni Bai Jiangyi, at sinabi niya na kung hindi pa ito sapat kay Jiang Chen ay mag-uutos siya sa isa sa kanilang tauhan na agad na magdala dito ng 3 milyong highest grade na spirit stone, at sabay na tinanong ang ating bida kung ang halaga ba na iyon ay magiging sapat na para sa kanya. Mas lalo namang nagulantang ang 3 gunggong na ito nang marinig nila ang napakalaking halagang iyon, at maging ang ating bida ay napasukan na lang sa isang tabi sa labis na pagkagulantang, kaya naman napapamura na lang si Jiang Chen sa kanyang isipan sa kadahilan ng sobra siyang nanghihinayang sa nangyari, sapagkat kung alam niya lang na napakayaman pala ng mga ito ay higit pa sana doon ang hihilingin niyang kabayaran. Gayunpaman bagamat labis talaga siyang nanghihinayang sa nangyari ay isinang tabi na ito ng ating bida, at doon ay sinang-ayunan na niya ang hiniling ng mga ito na pagalingin ang sakit ni Liliu. Ngunit gayunpaman ay sinabi ni Jiang Chen na kagaya ng nakaraan ay ganun pa rin ang hihingin niyang kondisyon, at ito ay ang gagawing pananatili ni Liliu sa kanyang tabi matapos niya itong gamutin. At sa naging saad naman ni Jiang Chen ay hindi ito sinang-ayunan ni Lu Chengqing at Grandmaster Tong dahil para sa kanila ay isa itong pangba-blackmail, at maging si Liliu mismo ay hindi ito sinasangayunan kaya naman pasigaw niyang pinatahimik si Jiang Chen sa mga walang kwentang pinagsasabi nito. Habang si Bai Jiangyi naman ay napapatanong na lang kung kailangan ba talaga ng kanyang apo na manatili sa tabi ng ating bida. Sa naging tanong naman ni Bai Jiangyi ay mabilis namang sumagot si Jiang Chen, kung saan sinabi niya na mukhang nanggaling talaga si Liliu sa mayamang pamilya, kaya hindi niya maaaring maging servant ito,
Kaya naman dahil doon ay magiging disciple na lang niya ito simula ngayong araw, at sa naging saad naman niya ay tinanong ni Bai Jiangyi na kung kilala ba talaga ni Jiang Chen ang totoong pagkatao ni Li Liu, dagdag niya pang tanong na kung ano naman ang maaaring ituro nito sa kanyang apo. At doon nga ay pinakilala na ang tunay na pagkatao ni Li Liu, na anak pala na babae ng Lord ng White Emperor City, at ang syudad na ito ay isang first-rate sect na labis na makapangyarihan kung ikukumpara sa peerless sect na hamak lamang na ninth-rate sect. At sa naging tanong nga ni Bai Jiangyi ay bahagyang nainis ang ating bida dahil mukhang minamaliit siya nito. Ngunit bagamat naiinis na talaga siya ay pinili niya pa ring sumagot kung saan sinabi niya na kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay na nanaisin ni Li Liu. Ngunit gayunpaman ay nasa kanila pa rin ang magiging desisyon kung tatanggapin ba nila ang kanyang kondisyon, at kasabay nun ay tumalikod na si Jiang Chen at nagpaalam na naaalis na siya dahil nais na niyang maligo. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!